Atin ang napag-aralan yung mga salita sa Biblia na nagpapatunay na dito po sa Pilipinas, sa dakong ito ng mundo, in this part of the world, meron pong hula ang Biblia na magkakaroon ng pagluwalhati at paglilingkod sa Diyos. At gusto ko pong balikan sandali ang ilang talata para maiugnay natin sa ating pag-aaralan ngayong gabi. Doon po sa Malakias Kapitulo 1, versikulo 11. Merong ganitong pahayag dito, ang hula ng Panginoon. Pakinggan niyo po. Sapagkat mula sa sinisikatan ng araw hanggang sa nilulubugan niyaon, magiging dakila ang aking pangalan sa mga hintil, at sa bawat dako ay paghahandugan ng kamangyan ang aking pangalan. Ang sabi ng Diyos, mula ang wika sa from the rising of the sun unto the setting thereof, my name shall be great among the Gentiles. Mula sa sinisikatan ng araw hanggang sa nilulubugan niyaon, magiging dakila ang aking pangalan sa mga hentil. Kung gusto ko pong mapansin ninyo ang hulang ito, na ang pangalan ng Diyos magiging dakila among the Gentiles. Hindi ho kasama rito ang Israel. Ang tinatawag pong hentil o Gentiles sa Biblia, yung labas na sa Israel. Maaalaala natin na ang unang lingkod ng Diyos ay ang Israel. Ang unang bayan po na naglingkod sa Diyos ay ang Israel. Ngayon, ito'y hula, maglilingkod naman sa Diyos pero hindi sa Israel. Nasa dako ng mga hentil. Para liwanagin, puntahan po natin ang 8:41 ng unang hari. Pakinggan niyo po nakasulat. Bukod dito ay tungkol sa taga-ibang lupa na hindi sa iyong bayang Israel, pagka siya'y magbubuhat sa isang malayong lupain dahil sa iyong pangalan, sapagkat kanilang mababalitaan ang iyong dakilang pangalan. Ayun. Meron hong mga taga-ibang lupa, partikular hindi sa Israel, makakabalita ng dakilang pangalan ng Panginoon, ang sabi sa Biblia. Itong mga taga-ibang lupang ito, binigay po ang direksyon sa Biblia from the rising of the sun, mula sa sinisikatan ng araw, hanggang sa nilulubugan niyaon, ay magiging dakila ang aking pangalan sa mga hentil, sabi ng Diyos. Kaya ho, maiisip agad natin na itong hulang ito, hindi para sa Israel ito. Karaniwan po kasi ang hula sa Biblia sa Israel eh. Pero ito, this particular case, hindi po sa Israel ito. Nililiwanag na ito'y hindi sa iyong bayang Israel. Sa isang malayong lupain, sabi sa Biblia. Na ito, sa silanganan, sabi, mula sa sinisikatan ng araw hanggang sa nilulubugan niyaon, magiging dakila ang aking pangalan sa mga hintil. Therefore, ito po ay magaganap ang possibility mula sa silangan at hanggang doon sa kalunuran, sa west. Kung mapapansin niyo po ang direksyong ito, east to west, hindi sa Israel. Ang Israel po kasi nasa east din eh, nasa Middle East. Pero ito, east out of Israel. Ang sabi, sikatan ng araw sa mga hintil hanggang sa nilulubugan niyaon. Magiging dakila ang pangalan ng Panginoon, sabi. At paghahandugan ng kamangyang ang aking pangalan sa bawat dako. Pakiulit mo nga. Sapagkat mula sa sinisikatan ng araw hanggang sa nilulubugan niyaon, magiging dakila ang aking pangalan sa mga hintil, at sa bawat dako ay paghahandugan ng kamangyan ang aking pangalan. Yan ho yung nung mabasa ng mga paring Katoliko, kumuha sila nung kamangyang, yung, alam nyo yon, yung insenso, yung pausok, yung ginagano. Pinapanood ko yun eh. Kasi nakasulat nga naman, para maging dakila ang pangalan ng Panginoon, para maipakita mong dinadakila mo, paghahandugan mo ng kamangyang ang kanyang pangalan.
Pero ang pagkakamali ng pare nang makabasa ng kamangyang, kumuha nga ng kamangyang, yung insenso sa Kastila. Ganun ho kasi ugali ng pare eh. Pag nakakita ng tinapay, kunin nyo itong tinapay na ito, tanggapin nyo ito aking katawan. Kumuha rin sila ng tinapay galing sa bakery. Hindi na nila naisip yung tinapay na sinasabi, hindi naman sa bakery manggagaling. Pakinggan nyo, ha? Ito ang tinapay na bumababang galing sa langit, upang ang taong makakain ay huwag mamatay. Ang kumakain ng aking laman, Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. kita nyo, si Kristo, ang tinapay na galing sa langit. Hindi sa bakery, nung makabasa ng tinapay yung mga pare, kumuha ng tinapay galing sa bakery, ipinagsusubo. Para nung mabasa yung kamangyang, kumuha ng kamangyang. Alamin nga natin sa Biblia, may hula ang Diyos sa Biblia na yung kanyang pangalan magiging dakila sa mga Gentiles. Tayo, mga Gentiles tayo eh. Hindi kasi tayo taga-Israel. We are called in the Bible as the Gentiles. The Gentile nation are those nations outside Israel. Ngayon, ang sabi sa hula, paghahandugan ika ng kamangyang ang aking pangalan, sabi ng Diyos, sa bawat dako. Ano kaya yung kamangyang na yon na ihahandog sa pangalan ng Diyos sa dako ng mga hintil? Pakinggan nyo kung ano paliwanag sa Apokalipsis 5. At pagkakuha niya ng aklat, ang 4 na nilalang na buhay at ang 24 na matatanda ay nangagpatira pa sa harapan ng kordero, na ang bawat isa'y may alpa at mga mangkok na ginto na puno ng kamangyan. Ayun, yung mangkok na ginto, puno ng kamangyang. Ang ginawa ng pare, kumuha nga ng parang mangkok, na ginto nga, nilagyan nga ng insenso. Pero hindi nila naintindihan yung ginagawa nila. Huwag naman kayo magagalit dahil, kaya ko lang naman nasasabi, nagagalit sa akin yung isang tatay nung, kasi doon sa Bulacan eh. Hindi ko naman inaatake Katoliko. Pinapaliwanag ko lang yung naintindihan ko sa Biblia. Bay, nagalit sa akin. Yung mga anak niyang umanib dito sa amin, pinalayas na lahat yung 3. Galit na galit. Yung pagsasabi mo ng totoo, kinagagalitan ka ng mga tao. Kagaya nun. Nung mabasa ng pare, yung mangkok na ginto, puno ng kamangyang, kumuha nga ng mangkok na ginto, nilagyan ng insenso, saka pinausukan sa altar. Kasi yun daw ang hula sa Biblia. Sa Biblia, tama, may hula. Ang pangalan ng Diyos, paghahandugan ng kamangyang. Kung ipaliwanag sa Biblia, eto, ulitin natin ang 5:8. Na ang bawat isa'y may alpa at mga mangkok na ginto na puno ng kamangyan, na siyang mga panalangin ng mga banal. Ayun. Ang kahulugan pala ng kamangyang na nandun sa mangkok na ginto, siya ang wikang panalangin ng mga banal. Kaya yung hula na paghahandugan ang pangalan ng Diyos ng kamangyang, hindi ho literal na kamangyang yun ay mga panalangin ng mga taong banal. Yun ang ihahandog sa pangalan ng Panginoon. Yun ang nasa Biblia. Kaya napupuna ko nga yung pare, kung kumuha sa Biblia, literal. Nakakita sila sa Biblia ng kandila. Naglagay nga ng kandila. Literal, kandila. Hindi dyan sa kabila. Ilang hakbang lang, mag-underpass kayo. Nagkatakot-takot ang kandila, walang tigil ang kandila rin. Nakabasa kasi ng kandila sa Biblia. Ano ba yung kandila sa Biblia? May kahulugan yun, di naman yung kandilang gano'n na kuminsan nakakapirwisyo. Pag naiwan mo sa altar at nalikot ng pusa, pagdating mo, abo na ang bahay mo. Kung minamalas-malas ka, pati yung baboy mo, malilitsyo ng di oras eh. Di ba? Ganun eh. Kasi nakakita ng kandila, nilagyan nga ng kandila eh. Mali yun. Ngayon, yung kamangyang na ihahandog sa Diyos, sa mga hintil, mula sa sinisikatan ng araw hanggang sa nilulubugan niyaon, ang kahulugan pala no'y panalangin sa Diyos ng mga banal. Yung kamangyang. Kaya po, dito may hula na sa mga hintil, sa dakong silangan ng mga hintil, sakop na po ang Pilipinas doon, meron talagang mga taong maglilingkod sa Diyos. Ngayon, establisado na sa ating napag-aralan sa Biblia,
that there are really people in the Philippines that will serve God, because the Philippines is one of the directions being mentioned by the prophecy in the Bible, and it can be proven beyond reasonable doubt that the Philippines is a part of God's plan for salvation. Pero, kung dito sa Pilipinas magkakaroon nga ng mga taong maglilingkod sa Diyos, napag-aralan na natin ng nakaraang 2 linggo. Sino kaya ngayon sa mga existing denominations dito sa Pilipinas? Yung mga sa Diyos. Sabi ng mga Jehovah's Witnesses, sila raw yun. Sabi ng mga Sabadista, sila raw yun. O kami, ano sasabihin ko? Natural, sasabihin ko rin. Kung nasa katinuan ako ng isip, ano sasabihin ko? Siyempre, sasabihin ko, kami yun. Tama o hindi? Dahil kung hindi kami yun, ano ginagawa ko rito? Ba't ako nagdadaldal dito? Hindi ba ganon? Isipin nyo, mga kababayan. Kaya, natural lang sabihin ng bawat isa, siya ang sadyo, siya ang tama, at doon hindi tayo nagagalit. Bakit sila ganon? Kasi naniniwala sila, totoo yun eh. At hindi ko sila sinisisi ron. It is their right to believe. And they are in their right senses to believe that they are in the truth. Amen? So am I. Di ba? Ako'y nasa tamang pag-iisip ko rin kung sabihin kong kami ang katotohanan. Amen? Di ba? Pero, it is not a question of what you believe and what you say. It is a question of truth. Sino ang pinatutunayan sa Biblia na samahang sa Diyos? Gusto nyong makilala, mga kababayan? Yung samahang sa Diyos, ayon dito, wag natin papangalanan. Lagyan lang natin ng mga palatandaan kayo na umalam. Payag ho kayo? Eto, halimbawa, sinong santo ang may aso? Kita nyo, di alam nyo kung sino yung santong may aso. Si San Roque kasi, kung kilala nyo, di ba may sugat yun dito? Nakalilis, ganon. Tapos yung aso naman, ando sa harap niya, dinidilaan. Sabi naman ni San Roque, nakaganon siya. Ang ibig sabihin, San Roque, luhod kayo ng luhod sa akin. Yung sugat ko, hindi ko mapagaling. Doon kayo lumuhod. Yun ang sabi ni San Roque. Sinong santo ang may apak-apak na ahas? La Purisima Concepcion. Tama, hindi. Sinong santo ang nakasakay sa kabayo? Na pagka mananalangin ka, hindi mo naman pwedeng pakiusapang, hoy, paalisin mo naman muna yung kabayo mo, ako'y luluhod, pati kabayo naluluhuran ko. Sino yon? Si Santiago, apostol. Diba? Kaya sasabihin ko ho yung palatandaan, kayo na lang manghula ng santo. Ayun po, ang ating gagawin ngayong gabi. Babasahin ko ang mga palatandaan sa Biblia na nagpapakilala ng isang samahan. Kung ito nga'y sa Diyos, kayo na lang ang bahalang mag-isip. Hindi ko sasabihin kung alin yon. Kayo na ang bahala. Kung kanino lalapat, payag ko kayo? Ako naman hindi naman ako matigas ang kalooban. Ako'y bukas puso sa Diyos. Na pag sinabi ng Diyos, kahit ayaw ko, gusto ko na rin. Ganon. Di ba? Totoo, kung sabihin ng Diyos, huwag akong kumain ng kanin, hindi ako kakain ng kanin Kahit na ako'y Pilipino kasi, kahit naman di ka kumain kanin, mabubuhay ka pa rin Ako'y napatunayan ko nung ako'y magkaroon ng sakit sa puso nung araw 1979 ako'y ooperahan sa puso, wala lang kong pera Hindi ako nagpa-opera. Sabi ng doktor ko, magbawas kang timbang, huwag kang kakain ng kanin. Ang kinain ko, puro gulay, prutas, isda, prutas, walang mantika, puro bawang. Bawang, kain ng bawang, kain ng aspirin, kain ng bawang. Awa ng Diyos nung 1978 yun. 1981, nakakatakbo na ako sa awa ng Diyos. Walang operasyon. Nakakatakbo ko Nung hindi pa ako nagte-therapy, 3 lakad ganun. Hingal ako. Yung pala, rheumatic heart daw yun. Tumitigas ang valvula ng Kaya napatunayan ko noon, sa loob ng 3 taon, kung kumain man ako ng kanin, 1 kutsara lang Natatakot pa ako noon. Pero kinakain ko, puro gulay, puro prutas.
Awa ng Diyos, nahinto yung aking rheumatic heart. Kaya po pwede tayong mabuhay ng walang kanin. Kung sabihin ng Diyos, wag na tayong kakain ng kanin, pwede naman yun eh. Masyado lang tayo matigas ang ulo eh. Adan, lahat ng bunga ng punong kahoy sa halamanan, makakain mong may kalayaan. Ito lang ito, wag mo lang kakainin to. But kung alin yung ayaw ipakain siya nila mo ng mag-asawa, ayun, napasama tuloy. Ganon lang kasi tayo eh. Masyado tayo. Ayaw natin na madidisiplina. Sinabi na nga eh, no overtaking. Overtaking pa rin. Wala tayong galang sa batas. Karaniwan sa tao. Walang galang sa batas. No littering. Bawal magtapon ng basura. Titingin muna siya sa pinto. Bawal magtapon pag may makakakita eh. Pag wala, dali-dali. Yun, ganun ang tao. Kaya, ako'y natatawa eh. Sa Katoliko, bawal magsugal eh, kala nyo. Basahin nyo katisismo, bawal ang sugal. Kaya, aalamin ho natin sa Diyos, Diyos, sino kaya totoo rito sa aming bansa? Lahat ho ito yung mga totoo eh. Pero kailangan patunayan eh. At ang magpapatunay, hindi yung bunganga ko. Ang dapat magpatunay, ang bunganga ng Diyos. Amen? Sa Biblia. Kailangan ng Diyos ang magsabi. Bakit? 18 ng 2 Korinto. Pakinggan nyo nakasulat. Sapagkat hindi subok ang nagtatagubilin sa kanyang sarili, kundi ang ipinagtatagubilin ng Panginoon. Hindi subok yung nagtatagubilin sa sarili, kundi yaong ipinagtatagubilin ng Panginoon. Hindi ko mo sinabi mo na ikaw ang totoo, totoo ka na nga. No. Iba yung sabihin mo na sa Diyos ka. Pakinggan nyo. Ibang yung sabihin mong sa Diyos ka, kaysa sabihin ng Diyos na Kanya ka nga. Amen? Kahit 1,000 beses mong sabihin na sa Diyos ka, sabi naman ng Diyos. Di ba Diyos, kami sa'yo, no? Di ba? Meron mga sabi, sila raw sa Diyos eh. Pero manluloko. Pakinggan nyo. Sapagkat sa gitna ng aking bayan ay nakakasumpong ng mga masamang tao. Sila'y nagbabantay, gaya ng pagbabantay ng mga mamimitag. Sila'y nangaglalagay ng silo, sila'y nanghuhuli ng mga tao. Kung paanong ang kulungan ay puno ng mga ibon, gayon ang kanilang mga bahay ay puno ng karayaan, kaya't sila'y naging dakila at nagsisiyaman. Mga pastor, nagpapayaman, masasamang tao yan, nagpapayaman, nang huhuli ng mga tao para magpayaman. Sila ba, nagsasabi ba silang hindi sila sa Diyos? Mika 3:11. Ang mga pangulo niya'y nagsisihatol dahil sa suhol, at ang mga saserdote niya'y nangagtuturo dahil sa upa, at ang mga propeta niya'y nanganghuhula dahil sa salapi. Gayon may sila'y sasandal sa Panginoon at magsasabi, hindi baga ang Panginoon ay nasa gitna natin? Kita nyo, manluloko na pero sumasandal pa sa Diyos. Dinadahilan pa ang Diyos. Sila ay nagtuturo dahil sa upa. Gayon may sasandal sila sa Panginoon at magsasabi, hindi ba ang Diyos nasa gitna natin? Kaya nga kung kausapin niya, di ba mga kapatid, tayo totoo, no? Sabi naman ng membro, Amen! Hindi ko mo sinabi ng pastor, totoo na nga. Umpisahan na natin yung sinabi ng Diyos. Sino ang sa Diyos? Sa gitna ng lahat ng mga organisasyong nasa Pilipinas, meron ba sa Diyos? Let us now read the possibilities sa Biblia. Unang tanungin natin, kailan lilitaw yung sa Diyos? Kailan? Kung totoong magkakaroon ng sa Diyos na samahan sa Pilipinas, kailan siya lilitaw? Kailan? Di ba mahalaga yung time element, mga kababayan? Pakinggan nyo. Sa isang talata,
ng Zacarias 8, versikulo 7. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Hindi ho ako may sabi niya, no? Ang may sabi niya, the God of hosts, the God of Israel. Ano ang sabi niya? Narito, aking ililigtas ang aking bayan sa lupaing silanganan at sa lupaing kalunuran. Ayan. Sabi ng Diyos, ililigtas ko ang aking bayan sa lupaing silanganan. O di magkakaroon talaga ng bayan ng Diyos sa lupaing silanganan. Tatanungin ko kayo uli, mga kapatid, wag naman hong maging masama sa inyo. Nasaan ho ba ang Pilipinas? Di ba nasa silanganan? Sabi ng Diyos, magliligtas yan ng kanyang bayan sa silanganan. Tanong, kailan magkakaroon ng bayan ng Diyos sa silanganan? Kailan magkakaroon ng bayan ng Diyos? Ito ba nung araw pa, nandun na, kagaya nung inaagaw-agawan nung iba? Kami ang una. Kami na noong panahon ng mga apostol, lumitaw na kami. Sabi naman ng isa, kami lumitaw sa bagsik ng hula. Kaya, si kapatid ay lumitaw noong 1914 kasabay ng digmaang pandaigdig sa bagsik ng hula. Yung paglitaw question na yun eh. Sabi ng Diyos, magliligtas siya silanganan, bayan ang ililigtas niya, kanyang bayan. Tatanungin natin ng Diyos, siya may sabi, magkakabayan pala siya sa silanganan. Tanong, ito bang bayang ito, Diyos? Dati mo na bang bayan ito? Pakinggan nyo. Sa isang talata ng gawa ng mga apostol, ganito sinasabi sa banal na kasulatan. Sinaysay nga ni Simeon kung paanong dinalaw na una ng Diyos ang mga hintil upang kumuha sa kanila ng isang bayan sa kanyang pangalan. May hula po pala, sabi ni Simeon, kukuha ang Diyos ng isang bayan sa mga hintil. Therefore, hindi sa Israel ito. Tiyak na tiyak tayo, this is a part or this is not Israel. This is apart from the first congregation. Ito'y iba dun sa una dahil ito'y bayan na gagawin ng Diyos, kukunin niya sa mga hintil. At ito'y pinakita na ni Simeon sa kanyang pangangaral nung una na kukuha ang Diyos ng isang bayan sa mga hintil. Ito ba bayan dati ng Diyos ito o hindi? Pakinggan nyo sa 2 ganito ating mababasa kay Pedro. Na nang nakaraang panahon ay hindi bayan, datapwat ngayoy bayan ng Diyos, na hindi nagsipagkamit ng awa, datapwat ngayoy nagsipagkamit ng awa. Nakita nyo, merong bayan na hindi pa existing nung panahon ng mga alagad, pero magiging bayan ng Diyos at ito nga'y magaganap sa mga hintil. Sabi, kukuha ang Diyos ng isang bayan sa kanyang pangalan sa mga hintil. Tayo po'y kasama sa mga hintil. Kaya ang posibilidad na magkaroon ng bayan ng Diyos sa bansang ito ay hindi very remote. Hindi. Kasi tayo nasa mga kahintilan. Ngayon, ang sabi, sa silangan magkakaroon ng bayan ng Diyos. At itong bayang ito, hindi pa umiiral nung panahon na yon. Kailan ito mag-uumpisang umiral? Pakinggan nyo, sa Jeremias 30:24. Ang mabangis na galit ng Panginoon ay hindi darating hanggang sa maisagawa, at hanggang sa kanyang maisagawa ang haka ng kanyang puso. Sa mga huling araw ay iyong mauunawa. Meron ng tinutukoy, mga huling araw, mauunawa. Ano mangyayari pag naunawa na? Basa. At kayo'y magiging aking bayan, at ako'y magiging inyong Diyos. Ayan. Magkakaroon ng bayan ng Diyos sa mga huling araw. Pagka naunawa yung kasulatan, magiging aking bayan kayo, ako'y magiging inyong Diyos, sabi ng Panginoon.
Kailan mauunawa? Sa mga huling araw. Ngayon, tanong, sa Biblia, ano yung tinutukoy na sa mga huling araw ay may mauunawa at magkakabayan ng Diyos? Sa Biblia, anong kahulugan nun? Mauunawa, magkakaroon ng bayan ng Diyos sa mga huling araw. Anong panahon yon? Pakinggan nyo kay Daniel, Kapitulo 12, ganito ating mababasa. Ngunit ikaw, O Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang tatakbo ng paruot parito at ang kaalaman ay lalago. Nebe. At sinabi niya, yumaon ka ng iyong lakad, Daniel, sapagkat ang mga salita ay nasarhan at natatakan hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang lilinisin at papuputiin at dadalisayin, ngunit ang masasama ay gagawa na may kasamaan, at wala sa masasama na makakaunawa, ngunit silang pantas ay mga kakaunawa. Meron hong makakaunawa pagdating ng mga huling araw, yung panahon ng kawakasan. Mauunawa yung salita ng Diyos, tapos magkakaroon ng bayan ng Diyos. Kailan ho mangyayari? Sa mga huling araw, sa panahon ng kawakasan. Ano ho yung panahon ng kawakasan? Sabi kay Daniel, sa panahon ng kawakasan, maraming tatakbo ng paruot parito. Ang kaalaman ay lalago. Many shall run to and fro, and knowledge shall increase. Pag-aralan nyo, kailan lilitaw yung pagkaunawa para magkaroon ng bayan ng Diyos? Pagkaho ang karunungan o ang kaalaman ay malago. Ano yung panahon na yon? Panahong maraming tumatakbo ng paruot parito. Doon mauunawa, doon magkakaroon ng bayan ng Diyos. Ang hula nasa Biblia, yung unawa sa salita ng Diyos para magkaroon ng bayan ng Diyos, yung pagkaunawa, lilitaw doon sa panahong marami ang tumatakbo ng paruot parito, ang kaalaman malago. Noong 1940 naman, wala namang maraming tumatakbo ng paruot parito kayo saksi. Di ba nung araw, trambya lang, ano? Aabangan mo pa sa poste de parada. Kala mo. Yung trambya nung araw, yun parang tren yata yun eh. Hindi ko man nakita yun eh. Pero yun, aabangan mo raw sa poste de parada, sabi ng lola ko, kahit magpapara ka ng magpapara, pag wala ka sa poste de parada, lalagpasan ka nun. At yun, madalang na madalang. Yung panahon na yun, nung 1914, wala yung maraming tumatakbo ng paruot parito. At ang kaalaman nun, hindi pa ganong malago. Ang katunayan, wala pa nga color TV nun eh. Hindi ba? Kaya yung sabi nila, lumitaw daw sila doon sa panahon na yon. Yung inyong claim nagpapatunay na hindi kayo yung hinuhulaan sa Bibliang lilitaw na bayan ng Diyos. Bakit? Masyado kayong advance ang pagkalitaw nyo. Adilintado kayo masyado. Bakit? Kasi sinasabi sa direksyon ng Biblia, sa timing ng Biblia, lilitaw yung pagkaunawa para magkabayan ng Diyos. Sa panahong maraming tumatakbo ng paruot parito, ang kaalaman ay malago. Malago ang kaalaman. Panahon natin yun, di ba? Pati mga computers ngayon, kahanga-hanga eh. Kaya ako, di ako naniniwala, totoo yung lumitaw noong 1914 eh. Pagpaumanhin nyo. Kasi wala siya sa hula eh. Ang nasa hula, lilitaw sa panahong maraming tumatakbo ng paruot parito. Ngayon talagang marami. Pero mo sa dagat, nagkakabanggaan na mga bapor. Kung hindi marami ba't magkakabanggaan niya? Pati ba naman sa langit laki-laki nun na yun aeroplano yung nagbabanggaan pa rin. Sa dami. Kaya, totoo yung sabi ng Diyos, maraming tatakbo, paruot parito. Sa lupa, sa papawirin, pati sa dagat eh. Pati nga sa ilalim ng dagat eh. Di ba? May mga submarino. Ngayon, kailan naganap yan? 1914 ba yan? No. Ang kaalaman ba nun, malagong-malago na, kagaya Hindi. Mas malago ngayon. Pati nga, bisipin mo, pati rilo. Pati rilo, may camera na. Ano ba ikang oras, pare? Gaganon yung rilo sa mukha mo, pala kinukulang ka ng retrato, hindi mo alam. Ipakukulam ka pala.
Iba ngayon, kala nyo. Iba. Yung kotse, nandun sa malayong-malayo May pipindutin yung may hawak na mag-uumpisa na mag-start at lalamig na yung aircon. Pero mo. Iba ngayon. Telepono nga Dati, nagmamadali kami. Pagkatatag telepono, bababa ka pa, makikisuyo ka pa doon sa mga tindahan Ngayon, kahit nasa barko, dadayal ka lang. Hello? At mo? Ngayon, natupad yung sinabi sa Biblia, knowledge shall increase. Marami na ngayong wireless. Wireless telephone. Kayong mga cellular phones na yan, kahanga-hanga nga yung pagkakagawa niyan Kahit ka saan doon nakakatawag ka sa bahay Laking ginhawa sa akin yun. Kasi ako pag nasa sasakyan ang aking cellular 4 Kasi pagka tumatawag na ako nangangasiwa sa buong Pilipinas Tatawag yung Davao, tatawag yung Cebu. Kahit nasa sasakyan ako, tuloy pa rin ang aming samahan, tuloy ang desisyon. Ibig ko pong sabihin, sa pamamagitan ng teknolohiya ngayon, kahit nasaan ka, tuloy pa rin yung pagpapalakad mo ng isang organisasyon. Kahit nga nasa Hong Kong yung mga kapatid, nakakatawag sa akin sa cellular Tanyo, ang teknolohiya ngayon, makakausap mo yung taga Hong Kong, maririnig nilang nagtuturo ka kahit wala ka rin sa Hong Kong, kahit nandito ka sa Quiapo. Di ba? Bakit? Dahil natupad yung sinabi ng Biblia, lalago ang karunungan. Maraming tatakbo ng paroot parito. Doon sa tiempo na yon ng pag-unlad ng sibilisasyon, doon lilitaw yung bayang sa Diyos. Kaya tanungin na ninyo kung kailan lumitaw yung inyo. Pag ang sagot nyo'y 1900, mali. Ngayon, yung amin lumitaw noong 1500, lalo nang mali. Kami sa panahon pa ng mga apostol. Ito yan. Sa 28. Meron nagsasabi, sila raw mula pa sa panahon ng mga apostol. Delikado yan. Alam niyo kung bakit? Basa. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan, na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo, upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Bakit sinabi ni Pablo, ingatan ninyo iglesia ng Diyos? Bakit? Aking talastas na pag-alis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo na hindi magpapatawad sa kawan. Ayon. Pagkaalis pala ng mga apostol, pagkamatay nila, magdadatingan yung grievous wolves, mga ganid na lobo. Kaya kung may relihiyon na umaangkin sila raw ang kahalili ng mga apostol, yon ang mga ganid na lobo na hindi magpapatawad sa kawan. Itatalikod nila ang tamang pananampalataya sa Diyos. Papalitan nila ng katha, 4:3. Pakinggan niyo ang sinasabi ni Pablo kay Timoteo. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katinang tainga, ay magsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita. At ihihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at mga ibabaling sa katha. Kita nyo, aalisin sa katotohanan yung tenga ng mga tao, ibabaling sa katha, sa invention, sa sari-saring kathang isip. Ayun ang mangyayari sa relihiyon pagkatapos ng mga apostol. Kaya delikado yung nagsasabing sila sa mga panahon pa ng apostol lumitaw Yun namang naglitawan nitong 1900s. Lalong delikado yung mga fundamentalist na yan. Wala sa hula yan Ang hula kasi, lilitaw yung samahang sa Diyos, yung bayan ng Diyos, sa mga huling araw, sa panahon ng kawakasan. Anong tiyempo yung panahon ng kawakasan? Maraming tatakbo ng paroot parito, ang kaalaman ay lalago. Ano pa ang sabi sa tiyempo na yon? Marami ang lilinisin. Ngunit, ikaw, O Daniel, 9. At sinabi niya, yumaon ka ng iyong lakad, Daniel, sapagkat ang mga salita ay nasarhan at natatakan hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang lilinisin at papuputiin
at dadalisayin. Ngunit ang masasama ay gagawa na may kasamaan, at wala sa masasama na makakaunawa. Ngunit silang pantas ay mga kakaunawa. Sa panahon ng kawakasan, marami ikang lilinisin, marami ang papuputiin, marami ang dadalisayin. Ibig sabihin, masama ang tao sa panahon na yan. Pero maraming dadalisayin, maraming papuputiin, maraming lilinisin. Pero wala ang wikang makakaunawa sa mga masasama. Yung Biblia, hindi mauunawaan ng masasama. Ngunit silang pantas ay makakaunawa. Kaya lilitaw ho ang pagkaunawa sa Biblia sa panahon din ng kawakasan. Kaya kaalinsabay nun, lilitaw yung bayang sa Diyos, yung mga taong maglilingkod sa Diyos, kasi sila yung hinuhula ang mga pantas na makakaunawa. Napakaganda ho miski basahin nyo dun sa Bibliang Ingles, mga kababayan. Kitang-kita mo yung panahon natin, dito lilitaw yung totoo sa panahong ito. Pakinggan nyo, babasahin ko sandali para dun sa hindi masyado nakakasakay sa pananagalog ng Tagalog. 12:4, ang sabi rito, "But thou, O Daniel, shut up the words and seal the book, even to the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall increase." Ang sabi sa 9. "And he said, Go thy way, Daniel, for the words are closed up and sealed till the time of the end." Kaya itong Biblia, nakasarado ito Selyado pa. Selyado, nakakandado, the words are sealed up to the time of the end. Ang Biblia talagang nakasara, hindi maiintindihan hanggang dumating yung panahon ng kawakasan, the time of the end. Doon lang mauunawa. Ano ang mangyayari sa time of the end? "Many shall be purified and made white and tried, but the wicked shall do wickedly, and none of the wicked shall understand, but those who are wise shall understand." Tanyo? May makakaunawa nitong aklat na nakasarado pagdating ng panahon ng kawakasan. Yung mga wicked, yung masasama, walang makakaunawa sa kanila. Pero yung mga matutuwid, mga pantas, makakaunawa. Kaya pag naunawaan na ito, magkakaroon ng isang samahan ng mga pantas na maglilingkod sa Diyos. Yun ang sinasabi kay Jeremias, bago dumating ang galit ng Panginoon, magkakaroon siya ng bayan. Hindi dadating yung galit ng Panginoon hanggang hindi niya maisagawa ang haka ng kanyang puso. Alin yun? Bago dumating yung paghukom, meron siyang isa sa katuparan. Anong sabi ng Diyos? "Kayo'y magiging aking bayan, ako'y magiging inyong Diyos." Yun nakasulat na binasa natin kanina. Kaya tiyak na tiyak sa Biblia, magkakaroon ng bayan ng Diyos. Dito sa Pilipinas, ang chances are 99%. Kasi nasa direksyon tayo ng hula Nasa silanganan tayo Na hinuhulaang magliligtas ang Diyos ng kanyang bayan sa silanganan, nabasa natin. Ngayon, ang tiyempo sa panahon ng kawakasan. Ang klase, ano naman? Anong klaseng bayan? Kasi dapat alam din natin Ito bang bayang ito ng Diyos o people of God, malalaki ba ang kanilang kapilya? Matutulis ba? Mababasa kasi sa Biblia yun kung gusto mo Pati definisyon makikita mo sa Biblia Kaya aalamin natin sa Biblia, anong klaseng bayan ang bayang ito? Nalilitaw sa panahon ng kawakasan. Malaki ba ito? O maliit? O maliit na maliit? Ito ba isang samahan ng mga elite o matataas na tao? Yan po ang itutuloy natin sa susunod natin pagkikita. Sapat po nakita natin ngayong gabi, magkakaroon ng bayan ng Diyos sa mga huling araw, the time of the end. May time element considered. Ayon. Nakita na natin yung time, tingnan natin yung klase naman.